Is there such thing as proxy respondent? Yung mismong nakabangga, wala doon. Pinapirma yung misis. Did you see something wrong there, Colonel? Gusto po nitong lumapit sa amin na ang insurance yung sasagot. Ayaw po ng nabangga. Doon nakita, wala kasi siyang insurance. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Unang-una, bago na tayo tumuloy dito sa ating investigasyon ngayong araw, ikaw naman ay umaamin doon sa iyong pagkakamali. Apo, Tama po apo, ba? apo. Doon sa iyong pagkabangga sa likod, lahat yon inaamin mo. Opo. So ano ba yung pakiusap mo at bakit ka nandito? Ang pakiusap ko lang po sana, yung insurance po sana ay participate po ako. Mabawasan po. Parang kahit ang paano. ibig mong sabihin na insurance sana, tapos participation fee na lang bawasan. Opo, sana. Ano po ba ang trabaho ninyo? Ako po ay sales agent po. Minimum lang po ako. Mhm. Bumabase lang din po ako sa mabebenta ko. Mhm. So, talagang magiging mahirap para sa iyo ang 200,000 na binabanggit. Ngayon, with that said, kung talagang merong insurance itong kabilang panig, mas magiging madali sana. Sana po. Ang problema kasi rito, tinatawagan po natin yung humihingi po ng 200,000 pesos. Ipinagkakalob natin ang karapatan na marinig itong nabangga niya, si Deborah Petes. Tinawagan na po ito, iniimbitahan din kumbaga para sumagot. Ikukonsulta niya raw sa kanyang abogado. Kahit na kumuha ka pa ng judge, kahit na kumuha ka pa ng Supreme Court Justice, retired or active, tumayo para sa iyo, may mali kaming nakita rito. Pakikita namin kung anong mali. Una, dapat hindi mo kinausap yung misis nitong biktima na sinugod sa ospital. Eto na nga, umaamin. Pero hindi mo pwedeng pilitin yung taong bayaran mo ako. Importanteng ipakita mo na may insurance ka. Lumalabas sa sinasabi mo, wala ka palang insurance, kaya pinababayad mo ang biktima ng 200,000 pesos. Kasi kung ganyan, under duress yung sinasabing misis. Kaya, proxy respondent. Kasi nasa ospital. Wala doon ang misis mo. Hindi ka angkas, hindi ka nakasakay. Tapos siguro natatarantay yung misis mo sa nangyari. Napirma itong yung may-ari ng Montero. Is there such thing as proxy respondent? Yung mismong nakabangga na parang wala doon. Pinapirma yung misis. So, did you see something wrong there, Colonel? Ayun po ang naging kasunduan nila na yung asawa ay pipirma in behalf nung asawa dahil sabi walang malay, pero nung puntahan nga po. Pero sir, hindi ba dapat hindi dapat ginawa muna 'yan? Parang inantay muna matapos kasi yung mismong involved in the accident, siya po dapat ang sasagot niya. Opo. Pagkalabas, tama sir? At tama po. Oh, hindi po nangyari yung po sir eh. Ito pong kasunduan ay sila po ang nag-usap. O, saan po yan ang ginawa? Ay, ang problema, nagreklamo po yung itong victim, kasi hindi naman siya yung nakapirma, ang misis niya, siguro ang tataranta ron. At alam po nating lahat na ang isang dapat nakikipagkontrata, yung taong may interest doon sa kontrata. Ibig sabihin, yung pong directly affected by the contract should be the contracting party. And kung sasabihin po dito na binigyan ng authority, ang requirement po ng batas, nasaan yung authority? Was it in writing? Lalo na po itong ganitong assumption of financial obligation. So hindi po magiging akma sa batas yung pong sinasabi na nag-usap sila at pagkatapos ang pinapapirma yung asawa. Mahirap po yon. Hindi po tatanggapin ng hukuman yon. Dapat po yung ating kapulisan nalalaman po yung ganong uri ng alituntunin upang hindi na po nagkaroon ng ganitong sigalot. Illegal po yun. Ayun. Dahil wala po, hindi po akma sa batas eh. Yung po nga pong batas nagsasabi, yung pong contracting party should be the ones to be benefited or should be affected by the contract. Dito po, hindi naman yung misis ang direktang apektado, kundi yung mister na siyang na biktima sa aksidente. Paano po pag nalaman ninyo po, itong ay nagpapapirma at pinarma itong nabangga na parang wala palang insurance, sir, ang sasakyan niya? Ano sa palagay niyo yung problema ron, sir? Itong nakabangga, may insurance. Willing siya, insurance yung papasagot, pero ang yung nabangga, demanding 200,000 pesos at walang insurance kasi. Anong nakikita niyo mali, Colonel, doon sa kabila? Sa traffic accident po,
yung driver's license ni motor, driver's license ni Montero, kasama lang po yan. Okay. Well, driver license. Paano pong registrasyon at saka insurance? Hindi ba kasama yon? Driver license, registration, and insurance. Tatlo po yan, sir. May paglabag po sa batas, yung pong may-ari ng Montero or kung sino man sasakyang sangkot sa aksidente na wala pala siyang insurance coverage. Ang suggestion po namin dyan, kaya nung umaga rin ay tinatawag po namin siya para magharap sila. Para kung yung si Montero, kung may reklamo siya sa pagkasira ng kanyang sasakyan, at ito namang si naka-motor, kung may damage din siya, para andyan po yung magiging resulta ng investigasyon. Kung Ayun. ang mag-decide po dyan ay yung prosecutor, hindi po. Alright. Sige, sir. Basta't importante, sir, this time, parang tutuwirin lang siguro muna natin kasi masyadong sketchy. Accident is accident. Either sinasadya mo, hindi mo sinasadya, human error, or whether aksidente, hindi mo sinasadya mo, may pananagutan yan. Yun lang po gusto nating sabihin dito. Yung isa kasi ay makipag-uusap, sir, kaya nahihirapan tayo. Ngayon, sir, sasamahan po namin ito nagko-complain sa inyo para tingnan po na namin kung paano po ninyo ihawakan para matuto rin po kami para malaman po ng publiko yung mga proseso kapareho nitong mga accident na to. Ikaw tingin mo, Carl. Yes, tama naman din, Sir Ben, no, yung ating pinag-uusapan ngayon na kung saan aminado naman na dun sa pagkakamali, but dun sa proseso kung paano na-handle yung case, was it in fairness doon sa parehas na panic? Kasi ang nangyari din dito, Sir Ben, for your information also as well, yung police report or yung traffic report also as well, yung nakapirma din is yung misis. Hindi naman siya yung driver. Tama. So that's another concern also as well, na bakit yun yung pumirma. Let's say in representative, sure, kagaya ng sabi ni Attorney Batas, may SPA ba yan? Meron ba siyang binigay na authority para yan ang pipirma, para dyan? And many other things. Now, I do understand naman, Sir Ben, na these are, sabihin nila siguro na technical yan. But these matter kasi pagka nagkaroon ng demandahan dyan, sila yung mananagot. So, bakit yung asawa mananagot kung hindi naman siya yung driver at that time? So, ang punto lang natin dito, Sir Ben, na kung meron lang sanang also insurance at that time, hindi na din mahihirapan yung owner in this case. Yung mangyayari na lang yung mismong parang magiging contribution na lang niya, yung ano bang tawag doon, Sir Ben? Yung participation fee. So yun yung sinasabi ko lang concern, Sir Ben. Well, anyway, ginawa na natin dito at medyo Colonel, Chief of Police, sir, ay tulungan na lang po natin siguro, sir, kasi hindi naman namin bine-blame sa inyo, sir. Medyo doon sa traffic, sa incident, doon mismo kasi lumalabas, yung misis talagang pumirma, sir. Baka medyo maayos natin, sir, at mapa-advisean yung pong nagdidemand po ng 200,000, wala pala siyang insurance. Siguro naman, sir, gawa na lang siguro ng tamang traffic report kasi gusto po nitong complainant, itong po lumapit sa amin, na ang insurance yung sasagot. Ayaw po ng nabangga. Kasi gusto niya po ng 200,000. Tinatawagan po na 200,000 pesos, diretso dito sa nakabangga. Gusto niya, yun ang babayad at walang insurance. Alam niyo po, sir, doon nakita, wala kasi siyang insurance. Siguro magtataka rin siguro yung paano pag nag-investiga yung insurance company nitong nakabangga, tayo yung nabangga, walang insurance company, lalong magkakagulo yan, sir, di ba, Colonel? Apo, sino man pong problema nila sa insurance na yon, ang magiging part po ng police doon, ang insurance po kasi, in any accident, ikaw man ang nabangga o nakabangga, ang lang sa'yo dyan ay police report at saka yung Yes. requirements nila. Tama, sir. Sila po ang ibibigay at ipoprovide namin sa Ayun. We will not tell kung sino ang may kasalanan. Yeah, tama, sir. Sila, except magkakasuhan po sila. Agree po ako. Alam ko, neutral po lagi ang police dyan, sir. Naintindihan ko po yan, sir. Tulungan na lang po natin, sir, matuwid. Tsaka siguro, sir, baka makausap niya po yung nabangga na susunod, binigyan po namin ng pagkakataon. Ayaw niya pong sumagot kung saan-saan. Kaya tuloy, eto, nagkahanda, leche-leche tuloy. With that, sir, thank you so much, Chief of Police. Tutulungan po namin to para doon na lang at alam ko naman nakahanda rin po kayo tumulong. Trabaho lang po, sir. Professional, wala pong personality. Public service lang, sir. Thank you so much. Wala pong problema. Linawin po natin, ang pagmamaneho at paggagamit ng lansangan, partikular meron kang sinasakyan or sasakyan, ano man sasakyan mo, isang pribilehiyo. Ang kaakibat ng iyong pribilehiyo ay responsibilidad. Hindi karapatan na magkaroon ng insurance o una, driver license. Ikaw ba'y nagmamaneho na sa lansangan na may driver license ka? Pangalawa,
rehistrado ba ang sasakyan mo? Pangatlo, may insurance ka ba? Kapag na-aksidente, ang pulis papasok yan, kukunin yung mga impormasyon na nabanggit natin sa pamamagitan ng sinasabing nagbanggaan at neutral ang pulis at hindi niya sasabihin kung sino tama o mali kasi ang magkakayos niyan, insurance. Mitikuloso na po kami. Hindi po kami basta-basta sumbong-sumbong ng bonggang-bonggang ewan. Kami po ay bitag. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ng programa